Una sa lahat, ang malabombang pagsabog na yan ng paputok sa Malolos, Bulacan. Nagwasak sa 9 na bus at 3 bahay. Ang mga pasimuno ng iligal na paputok na yan nasapul sa video at naaresto. Mga residente na bulabog, magdedemanda. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Bagong taon, bagong House Speaker, kudita sa Kamara, umuug na naman. Mga e-trike at e-bike na dumaraan sa mga pangunahing kalsada hinuli na ng LTO. Habang ang nagbabadyang pagbigat ng trapiko dahil sa mga balik Maynila, sinabayan pa ng EDSA Rehab. Sapul sa video, batang may kapansanan kritikal matapos masabugan ang fountain. Sa India, lalaki, bakit nakabitin patiwarik sa bintana ng 8th floor ng gusali? Isa ka ba sa mga tinatamad magtrabaho? Isa ka ba sa mga bitin sa bakasyon? Holiday blues yan at alamin kung paano maging work mood muli. At kapatid star Andrea Brillantes, iniintriga dahil spotted na sweet kasamang isang basketball player. Bumarangkada na po ang ban sa mga e-bikes at e-trike sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Kaya't sa maghapon, sunod-sunod ang mga nasitang riders. Giit ng Land Transportation Office, takaw disgrasya ang mga e-trike at e-bike kapag mas nasa malalawak na kalsada. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Isa-isang pinara ng mga traffic and law enforcers ng LTO ang mga e-tricycle at e-bike na bumabagta sa bahagi ng Ross Boulevard sa May Buendia sa Pasay. Mapa pribado o kahit yung mga may pasahero, hindi pinalusot. Mga ma'am, sir, pasensya na po sa abala, apan-checkin lang po. Sinuri nila ang lisensya at mga papeles ng bawat nasitang unit. Simula kasi ngayong araw, bawal na ang mga e-trike at electronic bicycle sa mga pangunahing lansangan o highway. Depensa naman ng ilang nasita. Na yung serbisyo natin sa publiko ay maapektuhan. At tayo naman po ay lehitimong lisensyado, naka-professional po ang ating license. Meron namang nakiusap na makikitawid lang. Nagbaka sa kanila kami, puwente. Kung talagang bawal naman po, susunod naman kami sa patakaran. Sa huli, winarningan na lang sila at pinagbigyan ng makaraan. Ang e-trike naman na yan, pinadaan na lang sa secondary road. Ang electric vehicles po is bawal po sa Sige po. Ingat po kayo sa biyahe. Pero kinahapunan, wala nang warning-warning. Natikita ng e-trike at e-bike drivers lalo na sa bahagi ng EDSA Corner Ross Boulevard. Ang iba kasi, tila gumawa na ng sarili nilang terminal sa lugar. Palagi ko kayo dito dumadaan. Palagi po. Paano yan? Bawal na. Wala lang kami ng diskarte. Dito lang kami nakapaghanap buhay sa labas. Ang mga lalabag, posible raw patawan ng parusa base sa Republic Act 4136 o yung Land Transportation and Traffic Code at Joint Administrative Order No. 2014-01. Pero sa ngayon, wala pang nai-impound. Nauna nang ipinaliwanag ng LTO na para lamang sa kaligtasan sa lansangan ang ginawang paghihigpit. Takaw disgrasya raw kasi ang mga e-trike at e-bike kapag nasa malalawak na kalsada. Hindi po nila kayang sumabay sa mga sasakyan, lalo na sa mga highway. Imagine ho ninyo kung nabunggo ng bus po yung likod nun. Talaga pong malaking disgrasya ang mangyayari. Yung pong mga kababayan natin kadalasang gumagamit niyan, walang lisensya, hindi nila naunawaan. Minsan nga po, minor de edad pa. 4 na national roads ang unang tinukoy ng LTO na tututukan muna sa naturang ban. Yan ang kahabaan ng EDSA mula Pasay hanggang Monumento, buong C5 Road, Ross Boulevard at Quirino Avenue hanggang Magallanes malapit sa South Luzon Expressway o SLEX. Pero bukod dyan, bawal din ang mga e-bike na dumaraan sa bike lane. Ang ilan kasi wala namang suot na helmet at nakatsinelas pa. Problema din, sir, is hindi din po kayo nag-helmet. Hindi po kayo nag-helmet. Hindi porket na e-bike po yan, exempted po kayo sa helmet. Naiwan ko po sa bahay kasi nga akala ko okay lang na sisimbrelo lang minsan ako. Akala ko okay pa rin na dito lang naman kasi sa side. Nakatakdang maglabas ng Joint Memorandum Circular ang DOTR, LTO, LTFRB at DILG para tuluyan ng iparehistro ang mga e-trike at e-bike sa bansa.
Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Sa Lunes, sisimulan na ang Phase 2 ng EDSA Rehabilitation. Pero hindi po gaya ng Phase 1 na maghapon magdamag ang trabaho. Tuwing gabi or overnight lamang ang gagawing pagsasaayos sa lansangan sa Phase 2. Nasa Frontline na balitang yan, si Rainiel Pawid. Naka-aspalto na ang kahabaan ng EDSA Orense at Buendia. Ito'y matapos umarangkada ang first phase ng EDSA Rehabilitation noong bisperas ng Pasko. Tatagal ito hanggang January 5 ng madaling araw bago tuluyang magbalikan ang mga manggagawa at estudyante sa Metro Manila. Para sa mga motorista, malaking bagay ang masolusyonan ang mga baku-bakong bahagi ng EDSA. Kaya kahit may pagbagal sa daloy ng trapiko, kaya raw nila itong tiisin basta hindi substandard ang pagkakagawa rito. Sana wala ng corruption. Sana para marami makinabang talaga ng Filipinos. Ayun lang, yung sa New Year, baguhin na po nila yung government natin. Magbago na po sila, dapat wala ng korupsyon. Ayon sa Department of Public Works and Highways sa tulong ng Japanese Road Technology, mabilis na tuyo at nalatag ang kalsada gamit ang stone mastic asphalt. Nagkaroon din ng pagbabago sa project cost mula 17 billion pesos na pababa ito sa 6 billion pesos. Sabi naman ng MMDA, mananatiling operational ang EDSA Carousel at magdadagdag ng bus para sa Phase 2 ng proyekto. Magsisimula ito sa January 5 hanggang sa huling linggo ng Mayo. Pero hindi na 24 hours ang rehabilitasyon. Magsisimula ito ng alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Asahan na raw ang mas pinabigat na daloy ng trapiko sa mga oras na yan. Sa tala ng MMDA, 385,000 na sasakyan ang bumabagtas sa EDSA kada araw. Mas malaki kumpara sa 250,000 road carrying capacity nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Nang dahil sa paputok ni niabot ng kanyang kalaro, nasabugan ng isang 13 anyos sa binatilyong PWD sa Quezon City. Critical ngayon sa ospital ang biktima. Nasa Frontline ng balitang yan si JC Cosico. Pasado alas 10 na umaga kahapon, nakunan sa CCTV ang mga batang ito sa basketball court ng Barangay Pansol sa Quezon City. Ang batang nakagreen may pinulot na tila pahabang bagay malapit sa isang tricycle. Itinaktak na yan at hinagis pero muli niyang pinulot at saka iniabot sa kanyang kalaro na 13 anyos na PWD. Umupo siya sa tricycle at tila may sinisindihan. Lumapit na rin sa kanila ang batang nakaasul nang biglang sumabog ang hawak ng PWD na bata. Paputok na pala yan. Napuruhan ng PWD na nasa loob ng tricycle. Sa tindi ng tinamong sugat, napahiga ang biktima. Sinaklolohan siya ng mga residente sa lugar. Agad sinugot ang biktima sa Quirino Memorial Medical Center sakay ng ambulansya. Inaalam pa kung anong klaseng paputok ito. Pero ayon sa barangay, posibleng naiwang paputok ito matapos maglinis sa basketball court na isang designated fireworks area. Siguro hindi napansin ng mga nagwalis, naglinis dahil nasa ilalim siya ng tricycle. Kung makikita natin sa CCTV, yung napulot is hindi siya doon sa open. Nakita ng bata, pinulot. Hindi namin ma-sure kung ano yun, pero ang tingin ko, base doon sa CCTV, para siyang isang fountain. Sana wag mamulot ng yung mga bata, yung mga magulang, gabayin yung mga anak nila na kasi hindi natin masasabi. Kinordona na ang lugar na pinangyarihan ng insidente. Di naman matanggap ng mga magulang ng bata ang nangyari. Sa ngayon, critical daw ang kondisyon ng menor de edad. Hiling nila ngayong bagong taon. Mabuhay ang anak ko. Kahit walang pa, mabuhay lang ang anak ko. Sana naman yung nakaiwan ng paputok na yun, makonsensya na kayo. Sana naman yung ginamit din yung paputok. Kung alam nyo hindi pumutok, sana tinanggal ninyo. Dahil kinabukasan, alam ninyo marami naglalaro sa court. Takot po yung naramdaman ko kasi di ko alam kung anong mangyari sa anak ko dahil tuguan siya eh. Mabog lahat ng sa kanya. Sunog lahat. Yung damit niya, sunog eh. Pati yung short. Paano kung wala na siyang buhay? Di ko alam kung ano talagang gagawin ko. Basta parang namanhid na yung katawan ko. Hindi ko na alam talaga.
kabilang ang anak nila sa 15 biktima ng paputok na sinugod sa Quirino Memorial Medical Center mula December 21 hanggang January 2. Karamihan dyan mga menor de edad. Ang madalas daw na nakakabiktima ng paputok ay Quitis, Plapla, 5-Star at Piccolo. Mga iba sinisindihan, magkakasabay. Yung iba tatalsik, hindi puputok o susuot sa mga singit-singit diyan or sa tabi ng kanal, sa ilalim ng paso na minsan makikita po ng mga individual, halimbawa sa mga bata, curious sila, pupulutin, sisindihan or minsan pagkapulot biglang sasabog. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Higit 200 na mga biktima ng paputok sa bansa, pero pangamba ng DOH, tataas pa yan ng hanggang 500. Sa tala ng ahensya, mula December 21, 2025 hanggang January 1, 2026, nasa mahigit 200 na ang kaso ng mga naputukan. Sa taya ng DOH, posible pa itong madagdagan na higit 300 kaso hanggang January 5. Bukod sa mga naputukan, nakabantay din ang kagawaran sa mga road crash injuries ngayong holiday season. Higit 1,000 ang naitala ng DOH kung saan 7 sa bawat 10 motorsiklo ang sangkot. Nauna sa mga dahilan ng aksidente ay ang hindi paggamit ng mga safety accessories. Bagong taon pero may umuugong agad na kudeta sa Kamara. Hindi raw kasi solve ang ilang kongresista sa liderato ni House Speaker Bogie D. Ang masaklap, nakukumpara pa siya kay dating House Speaker Martin Romualdez. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sa gitna ng session break ng Kamara, umuugong ang bali-balitang papalitan daw bilang House Speaker si Congressman Bogie D. Base sa isang article ng Politico.com, hindi na umano masaya ang mga kongresista sa pamumuno ni Speaker D. Meron pa raw mga komentong malayo si D sa dating House Speaker. Mas pinipili umano kasi ni D na makisalamuha lang sa inner circle niya. Umaasta raw ang Speaker na hindi niya kailangan ang mga kasamahan niyang kongresista. Umuugong din ang kudeta sa gitna ng pagkakadawit ng mga kongresista sa flood control scandal. Naging issue pa kamakailan ang umano'y 2 million pesos na Christmas bonus ng ilang kongresista. Isiniwalat yan ni Congressman Leandro Leviste pero pinabulaanan na ng ilang House leaders. Pero para kay House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong, walang kudeta at lalong walang banta sa liderato ni Speaker D. Malinaw daw na ang focus ng Kamara nitong mga nakaraang linggo ay ang pagpasa sa national budget sa Kamara at sa Bicameral Conference Committee. Tingin ni Adyong, palabas lang ang usap-usapang ito ng mga gustong pabagsakin ang Kamara. What you saw during the ratification, that's the opposite of what the balita were saying, di ba? Kaya sabi ko, saan ba nanggagaling ito? I think the people who are actually creating and fabricating all these lies because they see despite the attacks leveled against the House, we remain to be stable and united. Sa katunayan, nitong Nobyembre at Disyembre lang din nang pumirma ang maraming mambabatas ng Manifesto of Support para kay D sa gitna ng issue sa flood control scandal. Pero umuugong din na kinukumpara raw ng mga kongresista sina D at dating House Speaker Martin Romualdez. Sanay daw kasi ang mga mambabatas kay Romualdez na palagi silang nilalapitan at kinakausap para siguruhing united ang Kamara. Hindi raw tulad ni D na para umanong mayabang. Pero giit ni Adyong, bumababa si D sa mga kapwa nito mamabatas. I think si Speaker D goes down to the level of each of the members of the House. In fact, you would see him during plenary session associating himself with the members of the House. So, di ko alam kung saan nanggagaling yung report na yan. Itinanggi rin ni Adyong na kailangan humingi ng clearance sa opisina ng House Speaker para magbigay ng panayam ang mga kongresista. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Usap-usapan ngayon ang Christmas bonus daw ng mga congressman na siniwalat ni Congressman Leandro Leviste. 2 million pesos daw ang binigay sa mga congressman ayon kay Leviste. Pero eto po, ayon kay nabotas Congressman Toby Tiangco, hindi pala yan bagong kalakaran. Katunayan, dati na raw kalakaran sa Kongreso na bigyan ng parang bonus sa mga congressmen tuwing sila po ay magbe-break or magre-recess. Ayon kay Tiangco, inabutan niya yan mula pa nung una siyang naging congressman noong taong 2010. Sa panahon ni Pangulong Aquino, Pangulong Duterte at Pangulong Marcos,
parating meron silang kung tawagin niya ay break bonus. Kung meron din sa mga nakaraang administrasyon, hindi alam ni Tiangco. Tuwing kailan yung mga break bonuses at mga break na yan, ang Kongreso ay karaniwang nagbe-break bago mag-undas, bago magpasko, at bago mag-Holy Week. So 3 times a year. Kung nag-break ang Kongreso para sa undas noong October 3, 1.5 billion daw ang binigay ng Kongreso sa bawat mambabatas. Pero tiyempo naman yan sa kasagsagan ng botohan para sa 2026 General Appropriations Bill na ginawa rin noong Oktubre. Ang sunod na bonus ay dapat itong magpapasko na ayon naman kay Tiangco ay hindi raw niya natanggap. Pero ito raw marahil ang dahilan kung bakit ito tinawag na Christmas bonus ni Libiste dahil binibigay nga yan bago mag-Christmas break yung mga congressman. Magkano? Naglalaro rin daw yan sa mga 1.5 billion pesos more or less. Tinanong namin si Congressman Tiangco kung para saan itong break bonus ng mga congressman. Ayon sa kanya, ito raw ang paliwanag sa kanya nung bago pa siyang congressman nung taong 2010. Pag nag-recess daw kasi ang Kongreso, inaasang babalik distrito ang mga congressman. Ang pera raw, panggastos sa mga congressman sa kani-kanilang mga distrito. Basta't merong voucher na pinapapirmahan sa mga congressman, sabay abot po ng tseke. Sa madaling sabi, hindi po ganun kalinaw kung para saan itong mga break bonus at kung saang bahagi ng House budget ito nanggagaling. Pero ito ang talagang malinaw. Itong mga bonus na ito ay hindi po subject to liquidation. Walang kailangang mga resibo, walang kailangang mga patunay kung saan ito ginastos. Basta pirmahan ang voucher at tanggapin ang tseke. Sa madaling salita, maaring gamitin ito ng congressman para sa ikabubuti ng kanyang constituency sa distrito o di kaya sa ikabubuti ng kanyang sariling bulsa. Kung tutusin, hindi lang naman kasi yung mga bonus ang hindi kailangan po ng liquidation. Ang maintenance and other operating expenses or MOOE ng mga congressman, hindi rin kasi kailangan ng liquidation. At buwan-buwan, pumapatak po yan ng halos 1 milyong piso. 718,000 para sa district operations, 240,000 para sa miscellaneous expenses. Ang laking pera, hindi chinecheck. Bakit po ganon? Taong 2011, pinasa ng 15 Congress ang Senate Concurrent Resolution number 10 na nagsasabing hindi na kailangang busisiin ng COA ang pag-liquidate ng mga MOOE ng mga mambabatas. Ang kailangan na lamang ay isang sertifikasyon mula sa mambabatas na nagamit sa tama ang pera ng MOOE. Bakit? Dahil ito naman daw ang dati ng kalakaran na ginagawa na lamang nilang formal. Kaya't ang ginigit ngayon ni Tiangco, maging mas prangka ang Kongreso at aminin ang pagtanggap nitong perang ito. Pero higit sa lahat, kailangan din ng mas mahigpit at masinop na mga patakaran sa paggamit nitong pera ng bayan. Dapat bang ipatuloy itong patakaran ng liquidation by certification? Lubos-lubos ba talaga ang tiwala natin sa ating mga mambabatas? Lalo na para sa mga politiko na madalas laway lamang ang puhunan, laway lang din ba ang ating pangahawakan? Nakahanda ang Makabayan Bloc na mag-endorso ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kapag paso na ang 1-year ban sa susunod na buwan. Ayon kay ACT Teachers Representative Antonio Tino, posible itong isang paulit at mas patitibayin pa kasunod ng revelasyon ng whistleblower na si Ramil Madriaga. Sa sinumpaang salaysay, iginiit ni Madriaga na siya umano ang bagman ng bise. Galing din daw sa droga at pogo ang pondo ng kampanya ni VP Sara noong 2022. Nauna naman ang giniit ng bise na wala siyang personal na relasyon kay Madriaga. Gusto lang daw nitong pigilan ang posibleng pagtakbo niya sa 2028 presidential elections. Nakipagbarilan hanggang na patay ng mga pulis ang isa sa mga suspects sa pagpapasabog ng granada sa Mataalam, Cotabato. Initsa ang granada sa gitna ng mga nanonood ng fireworks display noong salubong ng bagong taon. Aniya sa frontline ng balita, si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Napatay sa hot pursuit operation ngayon ang isa sa mga suspect na nagpasabog kahapon ng granada sa Mataalam, Cotabato. Kinilala ang 40 taong gulang na suspect na si Hamad Ansa. Isinugod pa raw si Ansa sa ospital pero namatay rin kalaunan. Na-recover kay Ansa ang isang .45 caliber na baril at 4 na basyo ng bala. Nakuha rin ang 3 basyo ng bala mula sa M16 rifle.
Isa si Ansa sa dalawang sospek na naghagis ng granada sa barangay Dalapitan habang sinasalubong ang bagong taon. Nasa 20 ang nasabugan kabila ang 9 na minor de edad. Naigo siya granada? Oo, may araw ka dito! Di nga granada, Puleng! Graho, naglupok ka, di kayo nakusok-usok! Matatanda ang binulabog ng isang malakas na pagsabog ang masaya sanang pagsalubong sa bagong taon ng mga residente sa naturang barangay. Ang lalaking ito nakaupo na sa lupa at duguan. Uy, Diyos me! Di hulugan sila granada? Di pa lupukan! Ang ibang mga nasabugan agad isinakay sa pick-up at dinala sa ospital. Ang 12 anyos na batang ito nasabugan naman sa mata. Manonood lang sana ng fireworks display ang mga biktima dito sa gilid ng kalsada sa pagsalubong sa bagong taon nang bigla silang hagisan ng granada ng hindi pa nakikilalang riding in tandem. Makikita din dito ang bakas ng pagsabog at nagkalat din ang mga dugo sa paligid. Nabasag naman ang salamin sa loob ng tindahan na ito dahil sa lakas ng pagsabog. Ayon sa mga otoridad, sindikato umano ang mga suspect. Actually, inline yun sa aming pinalakas na anti-illegal drugs operation kasi sa mga suspect yan is involved sa illegal drugs. Gagawa sila ng mga possible na mga senaryo to divert yung aming attention. Nakalabas na ng ospital ang ibang biktima habang nagpapagaling pa ang iba. Patuloy namang tinutugis ng pulisya ang isa pang salarin. Naka-heightened alert din ang mga pulis sa Matalam, Cotabato. Nagbabalita mula sa Frontline, Bill Montalvo, News 5, Mindanao. Nahuli na ang 2 sa 6 na suspect sa pagpatay sa isang LGU employee sa Bacoor, Cavite. Ang ugat ng krimen ang pag-iigpit sa pwesto ng mga vendor sa palengke. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Napaiyak na lang ang kaanak ng lalaking ito na wala ng buhay matapos sa pagbabarilin sa Zapote Road sa Bacoor, Cavite. Driver at empleyado ng Bacoor City Hall ang 28 anyos na biktimang si Patrick, December 31, bisperas ng bagong taon, habang kasagsagan ng dagsaan sa Zapote Market. Nagsagawa ng cleaning operation ang City Inspection Compliance Unit o CICU, kung saan driver ng utility van si Patrick. Maigpit daw manita ang mga tauhan ng CICU sa mga vendor na lumalagpas sa linya ng kalsada ang kanilang mga pwesto. Merong kumukuha agad ng paninda ng Muslim. Mga Muslim syempre nangungutang din yan Nagalit. Ang ibang stall daw na may tent na nasa gilid na ng kalsada na nagbabayad sa City Hall, tinarget din daw. Yung mga tent na ganyan yung nandyan sa part na yan, bed yan. Pero syempre yung iba para makabawi or mabawi yung pinambayad kasi nga medyo matumal talaga nung 31. Nag-extend kahit pa paano para makabawi. Maraming vendor ang nagalit dahil nawalan sila ng pagkakataon na kumita bago ang pagsalubog ng bagong taon. Isang grupo raw ng mga vendor ang tila napikon sa isa sa tauhan ng CICU nang kuhanin ng kanilang paninda na inutang lang nila. Humabol daw ang mga ito sa clearing team para hanapin ito at kumprontahin. Ang clearing team naman na traffic dahil sa siksikan ng mga mamimili. Dito sa lugar na ito, hinabol ng mga vendor service vehicle ng clearing operation team ng Bacoor City Hall. Yun nga lang, wala nang sakay yung L300 van maliban na lamang sa driver na si alias Patrick. Kaya ito ang inabutan at pinagdiskitang barilin ng mga gunman. Nagkataon naman na hindi kumuha ng police escort ang CICU na magsagawa sila ng operasyon. Nagalit medyo yung enforcement ng LGU o sa mga illegal vendors parang mahigpit. 2 sa 6 na suspect ang nahuli pero bigo pa ring maaresto ang gunman. Sinampahan na ng kasong murder ng 2 nadakip na vendor. Patuloy pang tinutugis ang 4 na kasabwat. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mission failed sa kanilang panloob ang binansagang termite gang sa sanlaan sa General Mariano Alvarez sa Cavite. Ang tingin ng mga pulis, sila rin ang salarin sa naunsyaming panloob sa isa pang pawn shop sa Silang, Cavite. Nasa frontline ng balitang yan, Gary De Leon. Isang malaking butas ang natagpuan kahapon sa sanglaan na ito sa GMA Cavite. Ayon sa mga pulis, gawa yan ng termite gang. Sarado kasi kahapon ang pawn shop dahil sa bagong taon, kaya posibleng sinamantala raw ito ng termite gang. Base sa investigasyon, dumaan ang termite gang sa drainage ng sidewalk na 80 meters lang ang layo mula sa sanglaan. Nang makarating sa pawn shop, binutasan nila ang sahig nito sa loob. Narinig yan ng gwardiya ng pawn shop na agad tumawag ng pulis. Pero pagdating ng mga pulis, hindi na raw nila naabutan ng termite gang. Posible raw na hindi sila natapos sa pagbubutas nang matunugan sila ng gwardiya. Humingi kami ng
permission na babasagin namin yung padlock at saka yung pintuan. Sa time na yon napasok natin at hindi naman natuloy. Tinutugis pa ang mga sospek. Tinitingnan din ng mga pulis ang posibilidad na sila rin ang salarin sa bigong pagsalakay sa isa pang sanglaan sa katabing bahay ng Silang. Natunugan din daw kasi ang paghuhukay nila ng mga pulis. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Dagsa ang mga deboto ng Jesus Nazareno sa Quiapo Church sa Maynila para sa First Friday. Oras-oras ang pagdaos ng misa mula kaninang alas 4 ng madaling araw hanggang alas 8 ng gabi. Bukod sa regular na misa, tuloy-tuloy ang mga aktibidad bilang paghahanda sa pagdiriwang ng pista ng Poong Jesus Nazareno, gaya ng pagdala ng imahe ng Nazareno sa iba't ibang barangay. May mga pulis naman naglilibot sa paligid ng simbahan para mapanatili ang kaayusan sa lugar. Showbiz tonight na tayo. Tila may pa-hard launch ang kapatid star na si Andrea Brillantes nitong bagong taon sa bagong love of her life. Pinagkaguluhan online ang picture ni Blythe at ng kanyang rumored na boyfriend na si Francesco Juan Capistrano na magkasama sa New Year's countdown sa BGC. Sa IG post ni Panky, wala siyang anumang mensaheng inilagay sa picture pero may background music itong I Love You Secretly by The Miracles. Sa isa pang IG stories, kasama ni Blythe ang family ni Panky. Wala pang confirmation pero we can read between lines. Abangan si Blythe sa kanyang kapatid project para sa mystery romance series na A Secret in Prague with Enrique Hill very, very soon. More showbiz chika sa aking pagbabalik. I'll be right back. Susunod, mall sa Davao City na sunog. Kalsada sa Malolos, Bulacan, yanig ng malabombang paputok. 3 bahay at 9 na bus nawasak. At Korean superstar na si Nana, ginantihan ng kontra-demanda ng lalaking nanloob sa kanyang bahay. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sumiklab ang magkakahiwalay na sunog sa Davao City. Kabilang dyan ang sunog sa isang kilalang mall. Aniya sa frontline sa balita si Bill Montalvo ng News 5 Mindanao. Dali-daling rumisponde ang fire truck na yan sa sunog sa isang mall sa Barangay Buhangin, Davao City. Kita mula sa labas ng mall ang nagngangalit na apoy at ang makapal na usok. Sakto pang umuulan habang nagkakasunog. Para makapasok sa mall, gumamit ng ladder crane ang mga bumbero at binasag din ang mga salamin ng bintana. Agad namang nagsilabasan ang mga empleyado at mall goers. Nangyari ang sunog pasado alas 3 ng hapon kanina. Tuluyan itong naapula ng alas 7:05 ng gabi. Ayon sa BFP Davao, nag-umpisa ang sunog sa ikatlong palapag ng gusali. Pero hindi pa tukoy kung saang establishmento sumiklab ang apoy. Wala naman silang naitalang nasugatan o natrap sa sunog. Nag-position tayo ng yung mga fire trucks natin, nilagay natin sa magandang position para ma-minimize yung damage and very successful naman po yung ginawa natin na strategy. Ito na ang ikalawang beses na nagkasunog sa mall. Ang unang beses ay nito lang Setyembre. Isinara muna ang mall habang umuusad ang investigasyon. Kaninang madaling araw naman, nasunog ang isang ancestral house sa Guerrero Street, Barangay 30 sa Davao City pa rin. Tumagal yan ang higit kalahating oras bago tuluyang naapula. Nakalabas naman ang 66 anyos na lalaking may-ari ng bahay. Mag-isa lang siya na mangyari ang sunog. Base sa investigasyon, electrical short circuit ang nakikitang pinagmulan ng apoy. Aabot naman sa 8 milyong piso ang kabuuang danyos ng sunog. Nagbabalita mula sa frontline, Bill Montalvo, News 5, Mindanao. Niyanig ng malakas na pagsabog mula sa isang malabombang paputok ang isang kalsada sa Malolos, Bulacan. Sa tindi ng impact, 9 na bus sa 3 bahay ang nawasak. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez.
Malabomba ang lakas ng pagsabog ng isang improvised na paputok sa Malolos, Bulacan. Maririnig pa sa video na ito ang mga mahihinang paputok bago ang pinakamalakas na pagsabog. Sa mga kuwang ito, makikita ang 5 lalaki sa lugar. 2 sa kanila ang naglalakad habang may dalang itim na plastic bag. Diyan umano nakalagay ang improvised firecracker. Ilang saglit lang, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa kalsada, dahilan para mabasag ang salamin ng 9 na bus at 3 bahay sa kasagsagan ng pagsalubong sa bagong taon. Ayon sa Malolos Police, 4 sa 5 sospek ang naaresto na. Sina Mark Jonel Zuniga, John Henry Balagtas, Jeremiah Galang at Benhanan Baltazar. Patuloy namang tinutugis ang isa pa nila kasama na si Mac Jepoy Almario. Dahil sa malinaw na kuha ng CCTV, mabilis na natukoy at naaresto ng pulisya ang mga salarin. Nag-review na kami ng CCTV hanggang matunto namin yung mga responsable doon sa pangyayari. Aminado naman sila sa kanilang ginawa at kitang-kita naman sa CCTV na talagang plinano nila yung ginawa nilang pagpasabog. Handa namang magsampa ng reklamo ang mga naapektuhang residente at ang bus company. Inaayos na namin yung mga dokumento na kailangan namin para masampahan natin ng kaso yung mga gumawa nung paputok dito sa actually sa labas siya ng parking area namin, pero talagang malaki yung pinsala kasi na nadulot, and total of 9 buses yung na damage dahil dun sa ginawa ng mga nagpaputok dito sa kabila. We will be filing a criminal case against them. Ayon sa Baliwag Transit, aabot sa halos 1 milyong piso ang kabuuang halaga ng pinsala. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng Malolos City Police Station ang mga sospek. Mahaharap sila sa mga kasong paglabag sa Republic Act 7183 o ang Firecrackers Regulation Act, pati na ng alarming scandal at malicious mischief. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Pinalaga ng China mga patutsada ni Senator Kiko Pangilinan sa pagiging agresibo ng Beijing sa Taiwan. Hindi raw dapat makialam ang senador sa mga teritoryo nila. Ang Taiwan naman, nanindigang proprotektahan nila ang kanilang lupain. Nagbabalik si Mon Gualvez. Nagpaputok ng Gatling gun at kanyon mula sa barko. Nagpakawala rin ng missile at nagpalipad ng mga eroplano sa paligid ng Taiwan. Lahat yan bahagi ng binansagang Justice Mission military drills ng People's Liberation Army ng China sa pagpasok ng 2026. Git ng China, klaro ang pinapakita ng drill. Finiflex daw nila kung gaano sila kalakas laban sa anumang aktibidad at panghihimasok na susuporta sa pagkalas sa kanila ng Taiwan. Binatikos yan ni Senador Kiko Pangilinan. Nagdala raw ng ill will ang China imbis na goodwill ngayong holiday season. Apektado raw nito maging mga OFW sa Taiwan at iba pang nasa East at Southeast Asia. Dagdag pa ng senador, mas madaling makakamit ang katahimikan kung kikilalanin ng karapatan ng bawat isa at malaya mula sa pangapi mula man sa China o Amerika. Agad yan binanata ng Chinese Embassy in Manila. Parte raw ng teritoryo ng China ang Taiwan kaya wala dapat panlabas na panghihimasok. Pinaalalahanan din nila si Pangilinan na may commitment ang Pilipinas sa One China policy. Nangangamba rin maging ang ating Department of National Defense sa ginagawa ng China sa Taiwan. Dapat daw iresolba ito sa mapayapang paraan. Ang Taiwan naman nanindigang patuloy nilang poprotektahan ng kanilang lupain. Sa New Year's speech ni Taiwan President Lai Ching-te, non-negotiable raw ang pagdepensa nila sa kanilang sovereignty. Hindi nalalayo ang Taiwan sa hilagang Luzon ng Pilipinas. Nitong Martes nga lang, isang Chinese research vessel na naman ang naispatan malapit sa Cagayan. Agad nagpadala ang PCG ng aircraft para bantayan yan. Niradyoan din sila ng PCG pero hindi sila sumagot. Nito lang din Disyembre, nagsasagawa ang China ng combat readiness sa Huangyandao o Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Bahagi raw ito ng pagprotekta nila sa kanilang soberanya. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Ginantihan ng kontra-demanda ang K-pop star na si Nana matapos siyang sampahan ng attempted murder charge ng lalaking nagtangkang umanong magnakaw sa kanyang bahay. Nito lang Nobyembre nang arestuhin ang 30-year-old guy matapos siyang pasukin ang bahay ng K-pop star at kanyang mom. May dala pang patalim ang lalaki.
Nagpambuno sila ni Nana at nasugatan din ang kanyang mom. Nahiwa rin sa panga ang lalaki. Itinuring niya ng mga pulis na self-defense kaya hindi kinasuhan si Nana. Hanggang sa recently ay nag-file na raw ang suspect ng countersuit na attempted murder at aggravated bodily injury. Nangako naman ang management ni Nana na gagawin nila ang lahat ng pwedeng legal action. Susunod, Special Investigation Team binuo para imbestigahan ang pagkamatay ni Dueñas Iloilo Vice Mayor Aimee Paz Lamasan na nabaril daw ang sarili. Lalaking nahulog sa gusali sa India, sumabit ng patiwarek sa grills ng bintana. At ang K-pop group na ITZY magko-concert ulit sa bansa. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Naging challenging ang first Friday of the year para sa ilan nating mga kapatid na kinailangan ng pumasok dahil yan sa tinatawag na holiday blues. May tip naman ng isang eksperto para malampasan yan. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. Back to work na mula sa long holiday break. Siyempre namang unang Friday ng taon. Nakaariba kaya ang mga kapatid natin sa kani-kanilang trabaho? Bitin eh. Oo, bitin na bitin. Ayaw ko pang magtrabaho. Parang gusto ko. Oo, gusto ko munang magbakasyon, mag-relax-relax pa. Kulang. Ang schoolboy naman na to, kung may choice lang daw, ayaw munang pumasok sa eskwela sa Lunes. Prepared ka na ba na mag-school sa Monday? Di pa po, super kulang pa po ng bakasyon. More bonding pa po sa father side ko po sa Batangas sana. Alam nyo bang may tawag sa ganyang feeling, kapatid? At hindi lang sila o ikaw ang nakararamdam niyan. Base sa isang psychologist, ito ang tinatawag na holiday blues. The concept of holiday blues po kasi it's a temporary emotional dip. Okay, for example, po from the vacation mode that we do have right now, okay, we do start transitioning from a rest mode to work mode. And again, we can consider that as an holiday blues. Normal namang malungkot matapos mabitin sa bakasyon. Pero wag daw baliwalain ang ganitong emosyon dahil may paraan naman para mapagaan ang damdamin kahit back to normal routine na. Try to start gradually, transitioning. For example, kung if you just want to check the email first, do it. Then the next day, the other work. Okay, unti-unti po hanggang sa masanay ka na lang ulit on the routines. Kaya para sa mga piniling mag-leave ngayong araw, para tuloy-tuloy lang sa pagre-relax, New Year's gift na lang ito sa inyong mental health. When it comes to your work, there's a possibility na through this, okay, mas magiging maganda yung resulta of your outputs. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Chicadora, News 5. Bumuo na ng Special Investigation Team para tutukan ang pagkamatay ni Dueñas Iloilo Vice Mayor Aimee Paz Lamasan. Naunang naiulat na aksidenteng nabaril ng vice-alkalde ang kanyang sarili nitong December 30. Bigla pumutok ang 9mm pistol ni Lamasan nang ilagay ito sa safety box. Pero ayon sa Iloilo City Police Office, bukas pa rin sila sa iba pang mga anggulo. Malinis raw kasi ang lugar kung saan nangyari ang insidente nang dumating ang mga pulis. Inintay pa rin ang resulta ng ballistic exam sa baril. Hiniling na rin ng pulisya na sumilalim sa paraffin test ang live-in partner ni Lamasan na siyang huling kasama ng biktima. Hindi naman po yan conclusive in case mag-positive or mag-negative. Hindi po conclusive ang paraffin test. It's just one of the tools na maka-aid sa aming investigation.
Na meligro ang buhay ng isang lalaki sa India. Nakabitin siya ng patiwarik sa bintana ng isang gusali. Nahulog siya mula sa 10th floor ng gusali sa Gujarat habang natutulog sa bintana. Sumabit ang kanyang paa sa rehas sa pang-8 palapag kaya hindi siya tuluyang nahulog. Inabutan siya dyan ng mga kapitbahay. Ilang sandali pa dumating ang mga bumbero. Gamit ang lubid at harness, nailigtas ang lalaki ng walang galos. Abangan, bukod sa dinarayong bulalo at malamig na klima, alamin ang iba pang world-class pasyalan sa Tagaytay. At SB19 may pasabog na finale sa kanilang World Tour. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Sa bawat pagtatapos, laging may pasabog. Gaya ng SB19 na may finale sa kanilang World Tour dito sa Pilipinas. Para yan sa kanilang Wakas at Simula, The Trilogy Concert Finale. Sa April 18 na yan sa SMDC Festival Grounds sa Parañaque. Kung magkano at kailan ng ticket selling, yan ang aabangan natin 18s. Una ng tinis ng P-Pop Kings ang tungkol sa finale concert sa kanilang last leg ng Simula at Wakas Tour sa Australia nito lang December. Mag-ipon-ipon na mga fellow mid-seas, magbabalik sa bansa ang K-pop sensation na ITZY para sa kanilang concert. This time, kompleto silang 5 para sa kanilang 3rd World Tour. Gaganapin ang Philippine leg sa July 11 sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay. To be announced pa ang ticket prices at date ng sale. Magkakaroon din sila ng stops sa Australia, Japan, Hong Kong at Thailand. Last August 2024 ang last na mag-concert sa Pilipinas ang ITZY, pero hindi kasama ang member na si Ria. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy weekend mga kapatid. At sa ating pabaong pampagood night, sinusulit na ng mga namamasyal sa Tagaytay ang weekend bago mag-back to work sa Lunes. Hayahay muna sa Tagaytay na malamig ang panahon at perfect sa mainit na bulalo. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Magandang tanawin, malamig na hangin at mabusog sa mainit-init na bulalo. Perfect talaga ang Tagaytay para sa mga gustong sulitin ang long weekend. Pero hindi lang malamig na klima at nakakamanghang view ng Bulkang Taal ang panalo sa Tagaytay. Patok din kasi ang mga pasyalang world class na may sayang dala at adventure. Swak sa buong pamilya at magbabarkada. Kaya bago mag-back to reality ang mga main character, sumaglit muna ang ilan sa Sky Ranch. Kahit maulan, dagsa ang mga namamasyal. Gaya ng pamilya Marquez na hindi nakalabas nitong Pasko at Bagong Taon. 3 oras daw ang kanilang biyahe mula Pasig, pero sulit naman. Siyempre, meron tayong leave, ganon, ilang days lang. Parang ano mo na rin to kasiyahan Tsaka kasama yung pamilya mo, siyempre. Main attraction ang Sky Eye. Tanaw sa taas ang view ng Taal Lake habang dahan-dahang umiikot ang higanting Ferris wheel. Pero dahil sa makapal na fog, walang naaninag ang mga rider. Pero okay lang daw dahil feel ng karamihan ang sweater weather. Basta kasama yung pamilya, masaya na. Sa mga naghahanap ng thrill, huwag palampasin ang mga extreme ride gaya ng Super Viking. Isa itong giant swing kung saan nakasakay sa isang gondola ang mga rider. Tiyak na mapapatili ka naman sa drop tower. Dito, masusubok ang inyong tapang habang unti-unting inaangat ang mga sakay na sinusundan ng biglaang pagbagsak mula sa mataas na bahagi ng tore.
Ang magbabarkadang ito humabol din sa galaan. Mare-resume na rin po yung klase ngayong January 5. So, sinusulit na lang po namin yung natitirang araw bago po yung pasukan. Mas espesyal pa raw ang kanilang pamamasyal na nataon sa birthday ng isa nilang kaibigan. Napawaw naman ang mga bisita sa snow show na magtatagal na lang hanggang January 11. Mistulang naging winter wonderland ang paligid. Bukod dyan, hindi rin mawawala ang ilan sa main attraction sa Sky Ranch, gaya sa all-time favorite ng mga bata at young at hearts na carousel, inflatable playground at giant slide. Ang buhay ng tao ay parang giant slide na ito. Mabilis at hindi mo alam ang mangyayari. Pero para umusad ka, kailangan mong bumitaw at harapin ang bagong taon ng malaya at matapang. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Nakahusay ni Gio. Natawa ko talaga sa kanya. Feeling ko dapat yun yung beat niya mula ngayon. Yung mga rides. Anong tawag dun sa beat na yun? Hindi ko alam. Kasayahan beat, ganun. Carnaval beat. Ang galing, Nakakatuwa. galing. Pero tama naman yung kanyang stand-up. Kailangan mong bumitaw at maging malaya. Yes. Parang may hugot pala si Oo Gio nga. sa part na yan. Yung totoo, Gio, ano? Bigla mo naisip, no? May iba Hugot pala yun. siyang ibig sabihin. Iba pala. Okay, sige. Sige, bumitaw na tayo. Bumitaw na tayo, tama. Itong komprehensya itong paghimay sa malagang headline. Balitan ang diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Hanggang sa Lunes po, kami ang inyong kapatid sa Balitan sa Public Service. Ako po si Mean Los Baños Oroseo. Ako lang po si Ed Lingao, walang iwanan sa Frontline Tonight.